Ito po yung tatlong bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon na kinakain ng tao at pinagdiinan ng New Testament na hindi dapat ito kainin lalo na ng mga Kristiyano. Ang dami po nag-message po sa akin, ano po ang dapat iwasan, hindi dapat kainin bilang isang Kristiyana. Thank you sa pagtatanong po ninyo. Napakagandang tanong niyan. Yung number 1 na pinagdiinan po ng Bible ay yung mga pagkaing hinain sa mga Diyos-Diyosan. For example, fiesta. Hindi dapat tayo kumakain ng mga bagay na niluto sa ganyang event kasi yan po ay pista ng mga ribulto o pista ng mga Diyos-Diyosan. Deception po yan kasi akala natin tradisyon, nakagisnan, pero ang totoo po nun, hindi alam ng mga hintil sa panahon ng 1 Corinthians na sila po ay naghahain sa mga demonyo. Ang hinihain ng mga hintil ay inihain nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ito yung mga bersikulo na sabi na hindi dapat kumakain po ng mga pagkaing inihain sa Diyos-Diyosan. Ang katwiran ng marami, nagluluto lang naman, bakit ang daming bawal? Pero hindi po natin alam na hindi lang yan basta pagkain. Isang bagay na pakikibahagi sa hapag ng mga demonyo. Hindi mo ba napapansin kapag nasa piyesta ka, wala kang ginawa kundi kumain at hindi ka nabubusog? Meron kasing spirit of gluttony yan, drunkenness. Kasi inuman kayo ng inuman. Akala natin, inumin, pagkain lang yan. Pero ang totoo niyan, spiritual participation yan sa demonic spirit. Hindi mo namamalaya na ikaw ay nakikibahagi sa espiritong hindi galing sa Diyos. Sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians, hindi ko nais na kayo makibahagi sa dulang ng mga demonyo. Number 2, mga pagkaing binigti. Dugo na hindi lumabas sa hayop, tas kinakain mo yung hayop. Tulad ng mga namatay na baboy, double dead, marumi po yan sa harapan ng Panginoon. Pwede yung balot, yung mga day old. Kumbaga kasi, spiritually speaking, buhay po yan naudlot. Kaso nga lang, kinakain mo pa. Kaya po hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon kapag nakakain yan. May dugo po yung karne, hindi lumabas. Dahil sabi ng Bible, life comes from the blood, sabi ng Leviticus. Bawal na bawal po yan sa mga Hudyo, sa mga Israelites, kahit sa mga hintil. Pangatlo po, yung literal mismo na dugo, hindi po iniinom at kinakain yan. Kasi yung dugo, medically speaking, yan po ay dumi, may lason po yan at hindi karapat dapat kainin. Pakatandaan po natin, ang dugo kinreate ng Panginoon hindi para kainin, kundi para magbigay ng buhay. Ang dugo po hindi para laman tiyan. Yan po ay para magligtas at magtubos, magbigay ng buhay. Dahil walang kapatawaran kung walang dugong natigis. Tandaan po natin, maaari ang lahat ng bagay pero hindi lahat ay benepisyo para sa'yo. Kainin man natin to, o ano man ang gawin po natin, gawin natin ng merong ikaluluwalhati ng Panginoon. God bless po.